27 mga Pilipino sa Israel nasira ang mga bahay dahil sa missile attack ng Iran. Higit 200 OFW sumihili ng repatriation sa pamahalaan. Strait of Hormuz isasara ng Iran bilang tugon sa pambobomba ng Amerika sa kanilang nuclear site. Pandaigdigang kalakalan ng langis maaring maapektuhan. Guidelines sa pamamahagi ng fuel subsidy inihahanda na ng pamahalaan. Ilang transport group nagkilos protesta dahil sa nakaambang big-time oil price hike. Umano'y kawalan ng plano ng Marcos admin kaugnay sa tensyon sa Middle East, tinuligsa ni Vice President Sara Duterte. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagtungo sa Marawi City para kumustahin ang estado ng mga temporary learning spaces, internet devices ipinagkaloob sa mga guro at estudyante. At Estados Unidos nagbabala ng worldwide caution sa mga US citizen dahil sa sigalot sa Middle East. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, June 23, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Nakaalis na sa Israel ang unang grupo ng Overseas Filipino Workers o OFW sa kabila ng kasalukuyang labanan ng naturang bansa at Iran. Kaugnay ito ng isinasagawang voluntary repatriation program ng pamahalaan upang matiyak ang seguridad ng mga Pilipinong apektado ng gulo sa Middle East. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez. Ligtas na nakalabas ng Israel ang 26 na mga overseas Filipino worker kahapon, June 22. Ayon sa Department of Migrant Workers, sila ang unang batch ng mga OFW na nakatawid sa border ng Jordan simula nang tumindi ang hidwaan sa pagitan ng Israel at Iran noong June 13. We were so thankful that they were all in good spirits. We had a chance to know a little bit more about their own stories. Many of them were agency hired prior to the time then we had the government arrangement as caregivers or hotel workers for Israel. Dagdag pa ng Migrant Workers Chief, ilan sa mga OFW na ito ay higit 1 dekada nang nagtatrabaho sa Israel, ngunit napagdesisyon ng umuwi ng Pilipinas dahil sa lumalalang sitwasyon. Mula Israel, dumaan ang grupo sa King Hussein Bridge papunta sa Amman, Jordan, kung saan naghihintay ang mga opisyal mula sa Embahada ng Pilipinas at Migrant Workers Office ng naturang bansa. Binigyan ng mga basic necessities upon their arrival, and of course we gave them the corresponding assistance, the joint Philippine Embassy and Migrant Workers Office teams here in Jordan to process their documentation out of the King Hussein facility after they were assisted in the processing on the Israeli side. Bukod sa 26, kasama ring uuwi ng Pilipinas ang isang Filipino tourist na naabutan ng gyera sa Israel, 3 OFW mula Jordan at isang Pilipinong mula sa West Bank. Inaasahang babiyahe sa isang commercial flight ang unang batch na ito at makakalapag ng bansa bukas ng umaga, June 24. Pinoproseso na rin ang mga dokumento ng second batch na mga nag-request ng repatriation assistance na binubuo naman ng 33 OFW. Kaugnay nito, tiniyak ng pamahalaan na mayroong post-arrival assistance na matatanggap ang repatriated OFWs mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Inaasahan naman na madaragdagan pa ang mga bilang na ito dahil sa tumitinding sitwasyon sa Middle East. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Patuloy na nadaragdagan ang bilang ng mga napipinsalang tahanan at mga apektadong overseas Filipino workers o OFW sa Israel dahil sa mga missile attacks mula Iran. Ito'y batay sa pinakahuling ulat ng Embahada ng Pilipinas sa Israel. At para sa iba pang detalye, may report si Ivan Alvarez live. Evan, ano na yung update sa kalagayan ng mga kababayan natin na apektado nitong gera sa pagitan ng Israel at Iran? Yes, Aga, ayon sa pinakahuling ulat ng Embahada ng Pilipinas sa Israel, 10 araw simula nang ideklara ang Operation Rising Lion, umabot na sa 127 na mga Pilipino ang kumpirmadong napinsala ang kanilang tahanan. Sa inilabas na talaan ng Embahada, 118 sa mga ito ang kasalukuyang nasa temporary housing accommodations habang 9 naman ang pinoproseso pa ang kanilang resettlement. Ayon sa Department of Migrant Workers, maaaring pansamantalang tumuloy sa hostel at shelter ng Migrant Workers Office o MWO sa Israel. Right now operating 4 shelters, 2 of them in current operation. So that's where the 53 are. And 2 are on reserve. We booked the hostels and they are on reserve in case they will be so needed. Samantala, umabot na sa 253 OFWs ang nagre-request ng repatriation assistance mula sa pamahalaan, kung saan 26 sa mga ito ang unang batch na nakatawid papuntang Jordan, habang umabot na sa 50 ang kumpirmado na ring uuwi ng Pilipinas. Bukod rito, tuloy-tuloy ang iba't ibang tulong na pinaaabot sa mga Pilipino na nasa Israel, kabilang ang emergency financial assistance, relief packages na may pagkain, damit at hygiene products. Nananatili namang 8 ang naitalang injured, kung saan 7 ang discharge na sa ospital, habang 1 ang critical at patuloy na minomonitor ang kalagayan sa loob ng intensive care unit o ICU. Agad simula ng itaas ng Department of Foreign Affairs o DFA ang Alert Level 3 sa Israel at Iran, mariin ang paalala ng mga embahada ng Pilipinas sa parehong bansa na makipag-ugnayan ang mga Pilipinong naroroon na nais mag-avail ng repatriation program mula sa pamahalaan upang hindi na tuluyang madamay sa nangyayaring gera ngayon sa Middle East. Yan muna ang update mula dito sa Maynila. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Nakaligtas at walang sinuman ang nasaktan sa mga Pilipino na nagtatrabaho sa isang elderly care facility sa Israel matapos itong mabagsakan ng missile mula sa Iran. Ayon sa Philippine Embassy sa Israel, agad na nakapasok ang ating mga kababayan sa bomb shelter kaya't wala sa kanila ang napahamak. Kahapon, pinuntahan na ang mga ito ng Rapid Response Team para kumustahin ang kanilang kalagayan at abutan ang paunang tulong. Inilikas na rin ang mga ito sa ibang syudad sa Israel. Lubos na nababahala ang Pilipinas sa patuloy na pagtindi ng sitwasyon sa Middle East. Ayon sa Department of Foreign Affairs, mariin itong nananawagan sa parehong panig na piliin ang daan ng diplomasya at iwasan ang lalo pang paglala ng tensyon na maaring maging banta sa kapayapaan at seguridad ng rehiyon at ng buong mundo. Samantala, tiniyak ng DFA na nananatiling pangunahing prioridad ng pamahalaan ang kapakanan at kaligtasan ng mga Pilipino sa Middle East. Muli namang binigyang diin ng Pilipinas ang kahalagahan ng mapayapa at diplomatikong solusyon pagdating sa ganitong klase ng krisis. Nagdesisyon ang parlamento ng Iran na isara ang Strait of Hormuz bilang tugon sa pambobomba ng Amerika sa kanilang mga nuclear site. Ang Strait of Hormuz na matatagpuan sa pagitan ng Oman at Iran ay isang mahalagang ruta ng pandaigdigang kalakalan kung saan dumadaan ang 20% ng global oil at gas supply. Nanawagan si US Secretary of State Marco Rubio sa China na gamitin ang impluwensya nito sa Iran at pigilan sa planong ito. Nagbabala ang mga eksperto na maaaring tumaas sa mahigit $100 kada bariles ang presyo ng langis kung magtagumpay ang Iran sa pagpapasara ng naturang ruta.
Sa gitna ng nakaambang malaking pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo, bunsod ng patuloy na tensyon sa pagitan ng Iran at Israel, tiniyak ng Department of Transportation na may ilalabas na fuel subsidy ang pamahalaan sa mga apektado ng oil price hike. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, inihahanda na ang guidelines para sa pamamahagi ng ayuda na nagkakahalaga ng 2.5 billion pesos. Iniutos na aniya ng Pangulo ang agarang paglalabas ng pondo, kaya panawagan ng kalihim sa mga transport group huwag nang magkilos protesta dahil tiyak na may tulong na ibibigay sa kanila ang pamahalaan. Nagtipon ng ilang miyembro ng transport group na Piston at Bayan Muna sa may Commonwealth, Quezon City ngayong umaga para kondenahin ang napipintong malakihang pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Mula sa Quezon City may report si Ryan Lacanlale live. Ryan, mayroon ba silang mga pinapanukalang solusyon para matugunan itong napipintong pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo? Ella, ang panawagan nila sa pamahalaan ay suspindihin muna yung buwis sa mga produktong petrolyo para makinabang ang lahat ng mga mamamayan dahil ang pangamba nitong Piston at nitong Bayan Muna ay magkakaroon ito ng domino effect, yung pagtuloy-tuloy na pagtaas na presyo ng produktong petrolyo. Nagsagawa ng kilos protesta ang transport group na Piston kasama ang progresibong grupo na Bayan Muna upang ipahayag ang kanilang pagkondena sa inaasahang big-time price hike ng produktong petrolyo bukas araw ng Martes. Ayon kay Moni Floranda, National Chairperson ng Piston, malaki ang magiging epekto ng taas presyo sa kita ng mga jeepney driver na posibleng bumaba ng higit sa 500 pesos kada araw. Bagamat makatutulong aniya ang planong subsidiya na ibibigay ng pamahalaan, mawawalan din ito ng saysay kung tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Dahil dito nananawagan sila sa pamahalaan na suspindihin ang buwis sa produktong petrolyo upang hindi lamang iisang sektor ang makinabang kundi ang lahat ng mamamayan. Giit pa nila, may domino effect ito sa posibleng magdulot ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Ayon naman sa ilang jeepney driver na nakausap namin, marami sa kanila ang hindi nakatatanggap ng subsidy at ang mga operators lamang ang nakikinabang. Hiling nila idiretso na lamang sa kanila ng pamahalaan ng tulong. Dagdag pa ng mga tsuper, kung sila ang tatanungin, hindi sila pabor sa taas pamasahe dahil alam nila na walang dagdag sahod sa mga ordinaryong manggagawa at apektado lamang rin dito ay mga mananakay. Ngunit wala umano silang magagawa dahil kailangan pa rin nilang maghanap buhay para sa kanilang mga pamilya. Diyan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Sa iba pang balita, nakabalik na ng bansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa working visit sa Japan. Ayon sa Pangulo, dala niya sa kanyang pag-uwi ang mga bagong oportunidad at pamumuhunan. Narito ang report ni Nel Mariboho. Naging produktibo para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang 4 na araw na working visit sa Osaka, Japan. Sa arrival statement ng Pangulo, sinabi niya na nakakuha siya ng mga bagong oportunidad na magdadala ng pamumuhunan at lilikha ng mga trabaho. Sa Japan, nakipagpulong si PBBM sa Japanese business at government leaders. Kabilang sa kanyang nakapulong ang executives ng Japan Aerospace Exploration Agency. Nagbukasan niya ito ng bagong kooperasyon sa space technology na siya namang magpapalakas sa disaster monitoring, pagtulong sa mga magsasaka at kaligtasan ng komunidad. Bago tumulak pabalik ng Pilipinas, nakasama ng Pangulo ang Filipino community sa Osaka. Nangako si Pangulong Marcos na patuloy na magsusulong ng mga programang makatutulong sa mga overseas Filipino worker. Kaya't patuloy tayong nagsasagawa ng mga programang mapapabuti sa inyong buhay. Layunin ng ating pamahalaan na paghusayin ang mga serbisyo upang mahikayat hindi lamang ang mga dayuhan na mamumuhunan at mga turista, kundi pati na ang kapwa nating mga Pilipino na nais muling manirahan at mamuhay sa sariling bayan. Isa sa mga pangunahing pakay ng Pangulo sa Japan
ay ang pagdalo sa World Expo 2025. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nasa Marawi City sa Lanao del Sur ngayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan binisita niya ang mga estudyante na nag-aaral sa ilalim ng temporary learning spaces. At sa kanyang pagbisita doon, nagkaloob rin ang Pangulo ng ilang kagamitan para sa mga guro at estudyante. At para sa detalye, nagbabalik si Nel Maribuhok live. Nel, kumusta ang pagbisita ng Pangulo at ano ang kanyang ibinigay na tulong doon? Yes, Ella, partikular na binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Temporary Learning Space o TLS sa barangay sa Kunsongan sa Marawi City sa Lanao del Sur. Ang TLS ay isang emergency education initiative na inilunsad matapos ang pinsalang idinulot na Marawi Siege noong 2017. Sa pamamagitan nito, nagtayo ng mga makeshift classrooms sa mga lugar na ang kanilang eskwelahan ay nasira. Kanina sinaksihan ni PBBM ang pagkakabit ng satellite internet unit na isang donasyon para magkaroon ng maayos na internet connectivity ang mga estudyante at guro. Bukod rito, nabigyan rin ng satellite internet ang Bangon Elementary School, Baracarat National High School, Angoyaw National High School at Kabasaran Primary School. Namahagi rin ang Office of the President ng school bags na may lamang school supplies sa lahat ng TLS enrollees. Ilang pang mga lugar ang in-inspection ng Pangulo sa Marawi City, kabilang na ang pantalan nito at ang Marawi General Hospital. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Iminungkahi ni Senator Sherwin Gatchalian ang pagpapababa o pagpapaikli ng taon sa kolehiyo at pagtutok sa critical thinking sa Senior High School o SHS. Ayon sa Senador, nais niyang maghain ng panukalang batas sa 20th Congress upang paikliin ang ilang college courses kasunod ng kabiguan ng K-12 program na makapagbigay ng sapat na kasanayan sa trabaho. Dagdag pa nito, dapat ibaba na sa SHS ang ilang general education subjects para maiwasan ang pag-uulit ng mga aralin at makapokus ang mga estudyante sa kanilang espesyalisasyon. Iginiit din niyang dapat bigyang prioridad sa senior high school ang mga soft skills tulad ng critical thinking, communication problem solving at creativity. Nagsasagawa ngayon ang nationwide job fair ang Department of Health kung saan aabot sa nasa 1,800 job vacancies ang pwedeng applyan ng mga interesadong aplikante. Ilang accredited hospitals ng DOH ang nagbukas ng mga trabaho na inaalok para sa job seekers. Mula sa Caloocan City, may report si Mia Alonzo live. Mia, ano-anong mga trabaho ang pwedeng applyan dyan sa job fair ng DOH? Magandang tanghali, Ella. Medical health-related work at administrative support ang maaaring applyan ng mga nanghahanap ng trabaho dito sa job fair na isinasagawa ng Department of Health ngayong araw. Nasa 12 mga mall sa buong bansa sa iba't ibang rehiyon ang maaaring puntahan ng mga job seeker. 89 participating health facilities ang bumahagi sa job fair na accredited hospital ng Department of Health. Ayon sa ahensya, ang naturang job fair ay bilang pagdiriwang ng isa-127 anibersaryo ng kagawaran sa flagship site. Nasa 1,800 ang bakante na maaaring applyan ng mga naghahanap ng trabaho nationwide at isa itong SM Grand Central sa binuksan na pinagdausan ng job fair sa area ng NCR. Ilan sa mga hospital-related work na maaaring pasukan ng mga seekers ay ang nursing attendant, psychologist, medical officer 3 and 4. Sa administrative work naman, maaaring mag-apply bilang mason, plumber, electrician, laborer, painter at marami pang iba. Mayroon ding ilang posisyon para sa technical support gaya ng social welfare assistant. Ella, inaasahan na mula ngayong araw, June 23 hanggang 27, tuloy-tuloy na isasagawa itong job fair ng DOH sa 12 designated malls sa bansa. At yan muna ang update mula dito sa Caloocan City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Mia Alonzo.
Matapang na binatikos ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang kanyang gabinete dahil umano sa kakulangan ng konkretong plano at direksyon sa gitna ng pandaigdigang krisis gaya ng digmaan sa Iran, bagong US tariff system at epekto ng climate change. Sa kanyang pagharap sa Filipino community sa Melbourne, Australia, sinabi ni VP Duterte na walang ginagawang paghahanda ang administrasyon sa epekto ng mga pandaigdigang problema at iginiit na hindi nararamdaman ng mga Pilipino ang sinasabing pag-unlad ng ekonomiya. Binigyang diin rin ng pangalawang Pangulo ang patuloy na pag-asa ng bansa sa remittance ng mga overseas Filipino workers, kawalan ng food security at climate resiliency. Gayon din ang umano'y hindi pantay na paggamit ng pambansang pondo na pabor lang sa mga kaalyado ng administrasyon. We are not prepared for climate change. We are not prepared for war. We are not prepared for global shocks. Because there is no plan at all. There is no vision at all. I've been a member of the cabinet. And there was no direction at all. Nilinaw ni Vice President Sara Duterte na ang kanyang pagbisita sa Australia ay hindi kaugnay ng hinihiling na pansamantalang paglaya ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa pangalawang Pangulo, bagamat nasa listahan ng Australia bilang isa sa mga posibleng tumanggap sa kanyang ama, hindi ito ang layunin ng kanyang biyahe sa ngayon. Dagdag pa nito, bigo silang magkita ni Australian Foreign Minister Penny Wong dahil sa short notice, ngunit umaasa siyang magkakaroon sila ng pagkakataong makapagpulong sa susunod na panahon. Dumalo si VP Sara sa isang pagtitipon ng Filipino community sa Melbourne kung saan tinalakay niya ang kaso ng kanyang ama sa ICC at ang isyung kinakaharap ng Marcos administration. Kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na hindi siya dadalo sa ika-4 na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 28. Ayon kay VP Sara, wala siyang inaasahang makabuluhang pahayag mula sa Pangulo tungkol sa kalagayan ng bansa. Mas nais daw niyang gugulin ng kanyang oras sa pakikipagpulong sa Filipino community upang talakayin ang mga konkretong paraan para mapaunlad ang bansa. Kinumpirma rin ng House Secretary General na nakatanggap sila ng liham mula sa Office of the Vice President na tumatanggi sa imbitasyon para sa SONA. Ito na ang ikalawang sunod na taon na hindi dadalo si Vice President Sara Duterte sa SONA ni Pangulong Marcos Jr. Wala pa ring sagot ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa summons sa kanya ng impeachment court. Ayon sa tagapagsalita ng naturang korte, hihintayin nila ang reply ng pangalawang Pangulo hanggang ngayong araw. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Deadline na ngayong araw ng pagsusumite ng sagot ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa summons sa ipinadala sa kanila ng impeachment court. Partikular ito sa tugon sa mga reklamo laban sa pangalawang Pangulo na nakasaad sa 7 articles of impeachment mula sa Kamara. Sa isang press conference noong Sabado, sinabi ni impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tonggol na wala pa rin silang natatanggap na sagot kaugnay nito. As of this morning po, wala pa po. So, they have until Monday po. Yun yung deadliest deadline po. Pag sinabi pong isang araw sa ating civil code, hanggang 11:59 ng gabi po. Since naman po, inadapt na po ng impeachment court yung rules po ng e-filing o electronic filing sa lower courts. So, we expect it to be emailed anytime within the day. Ngunit kung hindi sasagot si VP Sara sa summons ng impeachment court, sinabi ni Attorney Tonggol na uusad pa rin ang proseso batay sa Rule 7 ng impeachment court. Wala rin anyang parusa kung hindi sumagot ang panig ng depensa. So, syempre, as much as possible, gusto mong mailahat din yung storya mo. So, kung parehong party, prosecution tsaka defense, gusto nilang mailahat yung storya nila o yung sagot nila sa isa't isang allegation. So, kung hindi nila mailalahat, look out po nila yon.
kapag natanggap ang reply ni VP Sara Duterte sa summons, bibigyan naman ng 5 araw ang House prosecutors na sumagot dito. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagan. Itinuturing ng ilang kongresista na mahalaga ang agaarang pag-aksyon ng Office of the Ombudsman sa rekomendasyon ng House Panel laban kay Vice President Sara Duterte at mga sangkot na kawani nito sa sinisilip na irregularidad sa paggamit ng confidential funds. Ngunit kasabay nito, pinaghihinalaan din ng mga mambabatas ang hakbang. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Welcome kay Manila 3rd District Representative Joel Chua ang desisyon ng Office of the Ombudsman na bigyang direktiba ang tanggapan ni Vice President Sara Duterte at iba pang respondents na sagutin ang mga aligasyon laban sa kanila. Kaugnay ito ng umano'y irregularidad sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education o DepEd nang ito pa ang kalihim ng kagawaran. Ayon kay Congressman Chua na chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability, ang nagrekomendang sampahan ng kasong kriminal, sibil at administratibo si VP Sara. Malinaw ang mensahe ng agarang aksyon ng Ombudsman. Nakakita ito ng ebidensya para makapagsagawa ng pangunang investigasyon dahil sa committee report. Gayunman para sa kongresista, hindi karaniwan ang ginawang hakbang ng Ombudsman matapos laktawan ng fact-finding phase. Wala pang 1 linggo buhat ng bigyan ng House Committee report ang Ombudsman, naglabas na ito agad ng sabinas para sa mga respondent. Cause for concern naman para kay mamamayang Liberal Party List Representative-elect Leila de Lima ang timing ng order ng Ombudsman. Ayon sa dating senadora, out of character umano ang mabilisang aksyon ni Ombudsman Samuel Martires, lalo na't malapit na anya itong magretiro. Dagdag pa nito, hindi maiwasang magduda o magsuspetsya na ang balak ay aksyonan agad pag nakuha na ang counter affidavit at i-dismiss ang reklamo. Posible anyang magkaroon ito ng epekto sa impeachment case kung magkataon. Babala naman ni House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro kay Ombudsman Martires. Bilang isang Duterte appointee, mas mapagbantay ang publiko dahil sa posibilidad anya ng whitewash kaugnay ng mga reklamo laban kay VP Sara. Samantala, ayon naman kay Ombudsman Martires, itinuring nitong complainant ang committee report na isinumite ng House of Representatives kaugnay ng isinagawang legislative inquiry sa confidential funds ng Vice Presidente. Dagdag pa nito, itutuloy ang investigasyon at bibigyan nito ang Kamara ng sapat na panahon para ihain ang kanilang sagot oras na makatanggap ng kopya ng counter affidavit ni VP Sara at iba pang respondents. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinag-aaralan ng Commission on Elections o COMELEC na maghain ng motion for reconsideration o apela sa pinakabagong desisyon ng Korte Suprema na pag-abandona sa second placer rule. Base sa pinakabagong ruling o desisyon ng Supreme Court, sinabi nito na walang legal na batayan ang second placer rule pagdating sa eleksyon. Mula sa Maynila, may report si Dante Amento live. Dante, ano ang detalye nitong gagawin paghahain ng motion ng COMELEC ukol sa second placer rule? Gandang umaga, Ella. Ayon nga kay Chairman George Erwin Garcia, inaasahan na iaapila nila itong pinakabagong desisyon o landmark ruling ito ng ating Supreme Court kung saan inaabandona na ng Korte yung matagal ng second placer rule. Paliwanag ni Chairman George Erwin Garcia, liliwanagin nila sa kanilang motion for reconsideration ano ang epekto ng desisyon ng Korte sa mga nauna nilang desisyon kung saan ang pinaupo nila ay ang second placer. Anya, gusto nilang malaman kung retroactive o paatras ba ang epekto ng ruling ng Supreme Court o kaya prospective lamang. Dagdag pa nito, may mga panuntunan din kasi ang komisyon na apektado sa desisyon ng Korte na kailangang baguhin. Sa ngayon, hindi pa naman anya pinal ang desisyon at ang malinaw lang ay lokal na posisyon lang ang apektado kung saan, sabi ng mataas na hukuman, hindi dapat paupuin sa pwesto ang second placer o pangalawang may pinakamataas na nakuhang boto
kung nadiskwalipika o nakansela ang kandidatura ng nanalong kandidato. Pero gusto ring malaman ng COMELEC kung applicable din ba ang desisyon ng Korte para sa national positions. Ella, natanong din kanina ang COMELEC, paano ang mangyayari doon sa mga itong pinakabagong desisyon ng Korte, ano ang mangyayari kung sakasakaling may mga kaso kasi, Ella, kung saan natalo nga yung first placer, kumbaga, yung pinakamaraming nakuhang boto. Ayon pa kay Chairman Garcia, sa ngayon, status quo muna, kung sino ang kanilang naproklama ay inaasahan siya rin ang uupo muna sa darating na June 30, kung saan magkakaroon na ng panibagong mga halal na opisyal sa ating bansa. Yan ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Naghain ng supplemental petition for mandamus ang PDP laban sa Korte Suprema kaninang umaga. Hiniling ng grupo sa kataas-taasang hukuman na atasan ang Commission on Elections o COMELEC na magsagawa ng manual recount, partikular ng mga nakuhang boto para sa senador. Ito ay sa gitna na rin ng mga nangyaring reklamo sa isinagawang eleksyon. Maraming mga irregularities. Like for example, gaya ng mga nasabi na ng mga ating mga ibang mga abogado, hindi po na-apply yung manual counting sa precinct level. Si Chairman Garcia nagsasabi na kailangan daw ito ng amendatory law. Hindi po kailangan. Nandyan na po yan sa batas. Sa kanyang talumpati kamakailan sa Malaysia, sinabi ni Vice President Sara Duterte na naniniwala siyang nanalo ang ibang senatorial candidate ng PDP laban. Hinikayat din ito ang partido na questionin ang resulta ng halalan. Inumpisahan na ng House of Representatives ang isang executive course para sa mga bagong halal na kongresista o legislators ng 20th Congress. Bumibilang sa 77 ang first-termers ng House of Representatives na opisyal na mauupo sa pwesto sa June 30. Mula sa Kamara, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, ano ang mga nakapaloob dito sa executive course kung saan sumailalim ang mga bagong halal na kongresista? Ella, buong araw ang schedule para sa Executive Course on Legislation House of Representatives para sa mga bagong halal na kongresista o first 20th Congress. Kabilang sa nakatakdang activities ang overview ng Philippine Congress, legislative process, rules and procedures at kasama rin sa tatalakayin sa seminar workshop ang support services. Nasa 77 ang mga bagong halal na kongresista na nakatakdang maupo sa pwesto sa June 30 ang inaasahang dumalo sa Executive Course on Legislation. Nagbigay naman ng talumpati si House Secretary General Reginald Velasco at tiniyak ang suporta ng House Secretariat para sa mambabatas. I am available 24/7 via Viber or cellphone, FaceTime, Telegram, WhatsApp, What's Down. Yan. Available ako. I will share to you one thing. All travel clearances and travel authorities are signed by me and the Speaker. I beg you, please submit your request at least 3 days before you travel. Kasama naman sa mga dumalo sa unang batch ng executive course si Batangas 1st District Representative-elect Andro Leviste, anak ni Senator Loren Legarda. Gayon din si Davao City 2 Representative-elect Omar Duterte, panganay na apo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Davao City Representative Pulong Duterte. Kasama nitong dumalo si Puwersa ng Pilipinong Pandagat o PPP Partylist Representative Harold Duterte, pamangkin naman ng dating punong ehekutibo at pinsan Vice President Sara Duterte. May mga returning legislators ding dumalo sa seminar. Ella, hinati ng Kamara sa 2 batches yung Executive Course on Legislation mula ngayong araw, June 23 to 25 at ang ikalawang batch naman mula July 7 to 9.
Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Para naman sa ating ulat panahon, mahigpit ngayong binabantayan ng Pag-asa ang tropical depression sa labas ng Philippine Area of Responsibility na nagpapalakas sa southwest monsoon o habagat na umiiral sa bansa. Base sa update ng Pag-asa, as of 8 a.m. kanina, huling namataan ang sama ng panahon sa layong 2,380 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 65 kilometers per hour at pagbugso na 80 kilometers per hour. Kumikilos ito sa direksyon ng northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. At dahil pinalalakas nito ang habagat, asahan na ang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa ngayong araw ng Lunes. Pansamantalang isinara sa mga motorista ang ilang mga kalsada patungo sa Kapangan, Benguet, bunsod ng malakas na pag-ulan. Hindi rin madaanan sa ngayon ang ilang kalsada sa may barangay Kinakin, Banawe, Ifugao dahil naman sa naitalang landslide. Mula sa Benguet, makibalita tayo kay Grace Doctolero live. Grace, maulan pa rin ba sa ngayon dyan sa may area ng Cordillera at meron bang ibang pwedeng madaanan yung mga papunta sa Benguet? Yes, Ella, magandang tanghali. Dito sa kinalalagyan ko, dito sa La Trinidad, Benguet, ay makulimlim ang panahon ngayon dito. At pinapayuhan nga ng lokal na pamahalaan ng Kapangan ang mga motorista at mga manlalakbay na gamitin ang mga alternatibong ruta. Ang mga light vehicles na mula sa Baguio, La Trinidad at Tublay maaaring dumaan sa Datakan, Bantayan, Aso, Lumon Road, habang ang mga bus at forward truck naman sa Datakan, Labueg, Lumon Road. Ang mga magmumula naman sa Kibungan Central at iba pang mga barangay ay maaaring gamitin ang Labueg, Datakan Road. Samantala, sarado rin sa ngayon ang Banawe, Mayuyaw, Alfonso Lisa Isabela Boundary Road sa barangay Kinakin, Banawe, Ifugao dahil sa landslide na dulot ng malakas na pag-ulan. Nagpadala na ng mga tauhan ang Department of Public Works and Highways Cordillera para sa clearing operation. Pinapayuhan naman ang mga motorista na mag-ingat sa pagmamaneho at sundin ang mga road signs. Yan muna ang balita mula dito sa La Trinidad, Benguet. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Natapos na ang pagkukumpuni sa Marilao Bridge kung saan sumabit ang isang overweight truck na naging sanhi ng aksidente noong nakaraang linggo. Dahil dito, balik normal na ang operasyon at passable na ang lahat ng lane sa naturang bahagi ng expressway. Nagtapos na rin ang temporary toll relief na ipinatupad sa northbound ng NLEX mula Balintawak hanggang May Kawayan Toll Plaza. Mula sa Marilao, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, kumusta yung inaayos na tulay dyan sa Marilao? Maayos na ba talaga yan? Ano? Kasi di ba pangalawang beses na itong may sumabit na truck dyan? Aliaga, tama ka dyan. Ito nga yung pangalawang beses. Ngayong taon na nasira itong tulay ng Marilao Bridge dito sa North Luzon Expressway at tiniyak naman ng NLEX Management na natapos na nila yung pagkukumpuni nga ng nasirang bahagi ng tulay, pero subalit wala silang pahayag kung talagang ito ay may plano sila na talagang ito ay totally napalitan itong Marilao Bridge. Natapos na ang temporary toll relief o pre-toll sa Balintawak hanggang May Kawayan Toll Plaza sa northbound area sa North Luzon Expressway. Ayon sa NLEX Management, ipinatupad nila ito sa panahon na kinukumpuni ang Marilao Bridge. Matatandaan na nasira ito noong nakaraang Miyerkules, June 18, matapos na sumabit ang isang malaking truck na dumaan sa ilalim ng tulay. Ayon sa NLEX, lumaba ang truck sa regulasyon at may taas itong higit sa 4.27 meters. Kahapon, natapos ng NLEX Management ang pag-repair sa nasirang tulay. Kaya alas 12 kagabi ay balik normal na ang operasyon sa kahabaan ng NLEX.
wala ng traffic congestion sa NLEX lalo na sa lugar dito kung saan nangyari ang insidente. Possible na rin ngayon ang lahat ng lane sa expressway. Samantala, nasa kustudiyan na ng PNP ng Marilao ang driver ng truck na nakabangga sa tulay. Aga sa ngayon nga ay talagang makikita natin na talagang wala nang kumbaga ginagawa dito sa tulay. Maliban na lang doon sa ibabaw na talagang may mga nararanasan na traffic doon sa tulay dito sa papuntang Patubig sa Marilao. At yan muna ang ating latest live aga mula rito sa Marilao, Bulacan. Balik sa'yo. Maraming salamat, Nestor Torres. Pinayagan ng Department of Education Negros Occidental na gamitin ng mga evacuees ng Mount Canlaon ang mga paaralan tuwing gabi. Ito ay habang wala pa silang nakikitang paglilipatan ng maayos na tirahan. At para sa detalye, may report si Lalay Moreno live. Lalain, paano matitiyak ng DepEd na hindi maapektuhan ang pag-aaral ng mga estudyante nito? Ella, kailangan bago magsimula ang school hours umaga ay nakaalis na itong mga evacuees ng Mount Canlaon at dapat tiyakin nila na malinis ang paaralan na kanilang aalisan bago pumasok ang mga estudyante. Pinayagan ng Department of Education ang mga evacuees ng Mount Canlaon sa La Castellana na gamitin muna ang mga paaralan habang wala pa silang mahanap na maayos na paglilipatan. Pero ito ay tuwing gabi lamang para mayroon silang maayos na lugar na tutulugan at kailangan nilang bumalik sa kanilang mga tents tuwing umaga upang hindi maapektuhan ang regular na schedule na klase ng mga mag-aaral. Ginagamit na kasi ng mga estudyante ang kanilang mga kwarto na ginawang evacuation school noong pumutok ang bulkan. Simula noong June 16, nilisa na ng mga evacuees sa mga school evacuation para magbigay daan sa pagbabalik ng face-to-face classes. Kabilang dito ang mga residente sa barangay Sagaang, Mansalanao, Biak na Bato, Masulog at Kabagnaan na sakop ng 6-kilometer danger zone. Ayon sa kasunduan ng DepEd at LGU La Castellana, maaring gamitin ng mga paaralan mula 6 p.m. hanggang alas 5 ng umaga. May ilan kasing mga estudyante na dumadating sa paaralan bago ang alas 6 ng umaga. 4 na eskwelahan naman sa bayan ang hindi magamit dahil nasa loob ng danger zone. Ang halos 800 na mag-aaral ay pansamantalang gumagamit ng mga temporary learning spaces. Sa ulat ng DepEd, ang ilang mga evacuees ay nakatira sa family shelter na nasa covered court at sa bakanteng lote malapit sa La Castellana National High School Senior High School Campus. Pero kapag umuulan ay maaari silang pumasok sa mga bakanteng kwarto. Sa La Castellana National High School Junior High School Campus naman ay may nananatiling evacuees matapos humingi na extension ng LGU. 3 beses sa isang linggo ang pasok ng mga estudyante gamit ang mga temporary learning school at ilang bakanteng kwarto. Yan muna ating balita. Balik si Ella. Maraming salamat, Lalain Moreno. Itinalaga na bilang bagong Regional Director ng Police Regional Office 11 si Police Brigadier General Joseph Arguelles, kapalit ni Police Brigadier General Leon Victor Rosete sa Davao City. Mula sa Davao City, makibalita tayo kay Marisol Montaño live. Marisol, ano ang mga bagong direktiba ng bagong director ng Pro 11 dyan? Aga kabilang sa prioridad ngayon ni Police Brigadier General Joseph Arguelles sa Police Regional Office 11 na paigtingin pa ang 3-minute response ng mga police sa police operations. Aniya kung kaya na mas mababilis pa ang pagresponde ay sisikapin nilang magawa upang mapabuti ang seguridad sa buong rehiyon. Isinagawa kaninang alas 9 ng umaga ang turnover of command ceremony sa bagong commander ng Police Regional Office 11 dito sa Camp Quintin, Meresido, Buhangin, Davao City. Itinalaga bilang bagong Regional Director si Police Brigadier General Joseph Arguelles, kapalit ni Police Brigadier General Leon Victor Rosete. Sa kaniyang talumpati kanina, prioridad ng PR11 sa unang 100 araw na mas palakasin pa ang mabilis na pagresponde sa mga operasyon ng pulis sa bawat area sa rehiyon.
Tiwala ito na ang 3-minute response strategy ng PNP ay kayang maipatupad dito sa rehiyon dahil aniya hanga siya sa peace and order sa Davao Region. Ito ay malaking tulong upang mas makahikayat pa ng tourist investments para sa ekonomiya ng rehiyon. Bukod dito, nais din itong paigtingin pa ang komunikasyon ng mga pulis dahil aniya, importante na nakukumusta araw-araw ang kanilang kalagayan at dagdag moral sa mga PNP. Bukod dito, plano din ni Police Brigadier General Aguilies na palawakin pa ang cyber technology at paggamit ng AI para sa mabilis na pagseserbisyo sa publiko. Malaki naman ang pasasalamat ng dating Regional Director na si Police Brigadier General Leon Victor Rosete sa pagsuporta ng mahigit 9,000 PNP personnel sa Region 11 sa 8 buwan niyang panunungkulan. Aga patuloy na magpapatupad dito sa PRO 11 ng 3-shift duty sa mga pulis at police visibility upang paigtingin pa ang seguridad dito sa Davao Region. At yan muna ang latest mula dito sa Davao. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Marisol Montaño. Binuksan ni US President Donald Trump ang posibilidad ng pagpapatalsik sa lider ng Iran. Sa kanyang social media post, hindi nito direktang sinabing dapat magkaroon ng pagbabago sa pamunuan ng Iran, ngunit posible anyang magkaroon ng regime change kung hindi magagawa ng Iranian leader ang Make Iran Great Again o MIGA. Bago ang kanyang post, isa ang posisyon ng top advisors ni Trump na sina Vice President J.D. Vance, U.S. State Department Secretary at National Security Advisor Marco Rubio at Defense Secretary Pete Hegseth na walang plano ang U.S. na pabagsakin ang gobyerno ng Iran. Anila, tanging ang pagpapatigil ng nuclear program ang layo ng airstrike ng U.S. sa 3 nuclear sites sa Iran. Naglabas ng babala ang US State Department sa mga Amerikano sa buong mundo kaugnay ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Sa pahayag ng Estados Unidos, posibleng maapektuhan ang mga biyahe at maganap ang mga protesta laban sa mga mamamayan at interes ng Amerika sa ibang bansa. Nagbanta rin ang Iran ng pagganti laban sa mga base militar ng US sa rehiyon matapos ang pambobomba ng Amerika sa mga nuclear site nito. Simula Sabado, nagsimula na ang US ng evacuation flights mula Israel at inutusan ang mga empleyado ng embahada nito sa Iraq at Lebanon na lumikas. Hindi bababa sa 22 ang nasawi habang 63 ang nasugatan matapos pasabugin ng isang miyembro ng Islamic State ang sarili sa loob ng simbahan sa Damascus, Syria. Ayon sa mga otoridad, nagpaputok muna ng baril ang salarin bago pinasabog ang kanyang explosive vest habang isinasagawa ang misa sa simbahan. Nanawagan ng pamunuan ng naturang religious group sa mga pansamantalang leader ng Syria na tiyakin ang seguridad ng mga mamamayan at igalang ang mga simbahan. Mariing kinondena ng United Nations at ng Estados Unidos ang insidente. Naipwersa ng BFP Lady Firefighters ang Do or Die Game 3 sa finals ng UNTV Volleyball League Season 3. Tinalo ng BFP ang PNP Lady Patrollers sa makapigil hiningang bakbakan kahapon sa Game 2 ng finals sa Rizal Memorial Coliseum. Narito ang report ni Jed Neresina. Ng ilang buwang paghaharap ng mga kupunan sa UNTV Volleyball League Season 3. Ito na ang Best of 3 Finals Game 2 ng natatanging Play for Charity Tournament. Makapigil hininga ang bawat puntos dahil walang gustong bumitaw sa laro. Ngunit umani ng malaking ingay ang UNTV Volleyball League Season 3 Finals matapos pabagsakin ng BFP Lady Firefighters ang PNP Lady Patrollers sa Game 2 sa score na 3-1.
Naging mainit ang simula ng laban para sa BFP matapos nilang makuha ang unang set sa dikit na score na 26-24. Ipinagpatuloy pa ng Lady Firefighters ang kanilang momentum sa ikalawang set, 25-20. Bagamat nagpakita ng lakas ang PNP sa ikatlong set, 15-25. Hindi na nila napigilan pa ang matinding determinasyon ng BFP sa ikaapat na set at tuluyang nagtapos ang Game 2 sa score na 27-25. Very much happy po kami kasi nagbunga po yung training namin sa mga coaches po namin, sa mga teammates ko po na gusto talaga namin na manalo. Kaya happy po kami lahat kasi nagbunga. Tiyak na paghahandaan ng dalawang kuponan ang do or die Game 3. Kaya para sa BFP Lady Firefighters. More on pa rin po, yung focus pa rin po kami sa mga lapses namin, sa mga weakness namin, yung sa hulog, saka sa blocking namin, hindi kami nakakasakay. Yun po yung aming pagpupukusan ngayon. Hindi rin papayag na hindi makabawi ang PNP Lady Patrollers. Malaking kawalan talaga sa amin na nawala yung sitter namin eh. Isa lang inaasahan talaga namin sa loob ng court. Sana maging okay si Ten, maging malala yung injury niya. Babawi kami sa third game. Huwag palampasin ang do or die match ng BFP Lady Firefighters laban sa PNP Lady Patrollers sa darating na linggo, June 29. Live sa PhilOil Eco Oil Center sa San Juan City. Abangan kung sinong kupunan ang mag-uuwi ng gold ngayong season at makakakuha ng 1 million pesos tax-free para sa kanilang napiling beneficiary. Magpapatuloy ang ating pagtulong sa kapwa. Doing charity is our way of life. Ito ang advokasya ng UNTV Sports and Charity. Dred Narasina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At bago po tayo magtapos sa ating balitaan, nais po nating imbitahan ang ating mga kasangbahay sa gaganaping medical mission sa Barangay Santa Rita, Minalin, Pampanga, bukas, araw ng Martes, June 24. Ilan sa mga serbisyo ng libreng ipagkakaloob ng UNTV at Members Church of God International o MCGI ang general consultation, pediatric consultation at dental extraction. Meron rin pong libreng optical check at reading glasses. Gayun din po ang libreng gamot at legal consultation. Magsisimula ang registration ng alas 7 hanggang alas 9 ng umaga. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 12, versikulo 22 na nagsasabi, mga sinungaling na labi ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang nagsisigawang may katotohanan ay kanyang kaluguran. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.